Ladies and gentlemen, may isa naman tayong problema. Ang katutubong mga kapatid nating Muslim na tribong Mulbog doon sa dulo ng Balabak, Batarasa, sa Palawan. Malapit na po sa boundary ng Indonesia yun. Inagaw po ni Danding Kuwangko noong araw ang mga lupa dyan sa pamamagitan ng paggamit ng lakas niya kay Marcos Sr. Dahil sa lakas niya kay Marcos Sr., nilabag ni Danding Kuwangko. Patay na siya pero walang tinatawag dito na paglabag sa kanyang karapatan bilang patay na yung dead man statute. Kinikwento lamang natin ang nangyari. At hindi naman ito gagamitin sa kanya, kundi gagamitin kay Ramon Ang San Miguel. So, ang ginawa po ni Danding Kuwangko nung araw, ayon sa kwento sa akin ni Councilor Elgin Damasco ng Puerto Princesa, ay sa panahon ni Marcos, martial law, ginamit ni Danding Kuwangko pagka martial law. At inaplayan niya ng patent ang mga lupa dyan. Particular dyan sa Mariangin, isla na Mariangin, sa Bugsok, at saka ano pang isa, may Palapandan pa. So anyway, pina-apply niya ni Danding Kuwangko ang mga taga-Tarlac, mga Kapampangan yun. Paano magiging katutubong Muslim ang mga Kapampangan? Binalibag nila ang batas. Ang batas po kasi sa pag-apply ng patent na siyang gagamitin mo para makakuha ng titulo, patent mo na. Ang batas po kasi sa patent ay apply ka muna, pero ang pwede na mag-apply ng free patent ay yung mga nakatira doon kasi minimum of 30 years na paninirahan ang minimum na kailanganin para maka-apply ng patent. So, kung 30 years, 1970s, martial law, gusto palabasin ni Danding Kuwangko dahil mga Kapampangan ginamit niya. Mga wala nang alam ni mga empleyado niya yun sa Coco Bank o kung saan, sa Tarlac na kwan, sa Hirona na mga ang kanyang hacienda. Ginamit yung mga taong yun, pina-apply niya ng patent. Pinalabas niya na nakatira na doon na matagal na. At yung iba, pinalabas niya na nabili nila mula sa mga una-unang katutubo dyan. So, pagkatapos nun, gamit nun, mabilis inaprubahan ang patent. At nung nakuha na ng mga taong ginamit ni Danding, nilipat sa pangalan ni Danding. At nung panahon na nagamit na, nakuha na ni Danding yung pag-ari sa San Miguel, ay dinala niya sa San Miguel na. At hanggang ngayon, ang San Miguel ay pinapatakbo ni Ramon Ang, ay si Ramon Ang na ngayon ang lumulusob doon at gusto niyang palayasin ang mga katutubo ron. Pinadalhan niya mga gwardiya at gusto niyang palayasin kasi sabi ni Councilor Elgin Damasco ng Puerto Princesa City ay gagawin daw niya sobra pa sa Boracay ito. Kasi mas matindi, mga white sand beaches po ang tatlong isla dyan sa Bugsok, sa Mariangin, at saka yung letter P, umpisa, no? So anyway, kayo mga taga Mariangin, kayo mga tribong Mulbog, gusto ko kayong tulungan. Mas alam ko kasi kung anong dapat gawin dyan. Nagipag-contact lamang po kayo kay Councilor Elgin Damasco dyan sa Puerto Princesa. At gagawa natin ang paraan kahit ilan sa inyo. Alam ko kasi, yung pinaka-problema ko sa katotohanan po rito, mga kaibigan. May mga grupong taga-UP dyan na gumaganap, na ginagawa, na tinutulungan sila. Ang problema ko, mali ang mga serbisyo na ginagamit nila na pangtulong. At kung mali, wala talaga mapapala. Mauwi lang sa wala yun. So ngayon, paano problema dyan? Paano mababawi
mula sa kay Ramon Ang, mula sa San Miguel, na binigay doon ni Danding Cojuangco sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Marcos Sr. Nakuha nilang lupa ng mga katutubong Muslim na tribong Molbog. So, paano ngayon may ibalik sa kanila? Ang problema ko, yung mga makakaliwa dyan, nire-recruit nila na magiging NPA kasi mga yan eh. Sa totoo lang, aminin nyo na hindi. Ang target nyo talaga, tulong-tulong, tapos mali-mali naman ang tulong binibigay ninyo. Hindi po epektibo. Nagdala kayo ng abogado dyan, hindi rin alam anong gagawin, anong klaseng kaso isasampa. Ay, nako. Ito po, ayon kay Councilor Elgin, ang nangyari po kasi dyan, noong 2010 or hanggang 2013, ay sumali sa marcha mula sa Mindanao ay mga tribong Molbog. Naglakad sila sa mga Sumilaw farmers. Naglakad sila papuntang Maynila. Pagdating sa Maynila, in-entertain sila ni President Noynoy Aquino. At dahil sa awa sa kanila ni President Noynoy Aquino, at dahil naman sa hindi tama ang tulong na may binigay ni President Aquino, dahil sa kabubuhan, wala tayong magagawa eh. Hindi matalino si Noynoy Aquino. Hindi rin siya abogado. So, ang ginawa niya ng paraan, inutusan niya yung kanyang secretary ng Department of Agrarian Reform at sinailalim sa agraryo ang mga lupa na nakapangalan na sa titulo ng mga tauhan ni Danding Cojuangco. Sa madalit sabi, nagpalabas po ng notices of coverage ang Department of Agrarian Reform na ipamamahagi sa mga katutubo ang mga lupa. Mali pa rin ito. Mamaya ipaliwanag ko kung bakit mali. Pero ganun pa ba, naging epektibo rin ito sa pag-antala sa kagustuhan ng grupo ni Danding Cojuangco na ngayon ay grupo na ni Ramon Ang na kukunin ang lupa. At kung makukuha na po ang lupa, kanila na po ito i-convert na mas malaki pa sa Boracay. At naglagay sa katotohanan, 2 airport ang ginawa ni Ramon Ang dyan para ang lipad ng mga turista mabilis. At sa ngayon po, may mga gwardiya pinapalayas ang mga katutubo. So ano ngayon solusyon? Gusto kong tumulong gamit ang aking utak. Gusto kong tumulong. Ang requirement ko lang, kasi ayaw ko may pupunta sa akin na hindi ko kilala. Lumapit po muna kayo kay Councilor Elgin Damasco dyan sa Puerto Princesa at tutulungan ko kayo. Alam ko kung ano ang tulong gagawin at gagamitin ko rito. Susulat tayo kay Sara Duterte. Total, si Sara na rin lang maging presidente sa sunod. Sisikapin natin na si Sara ang magbitbit sa inyo, agawin ni Sara ang lupa mula kay Ramon Ang at ibibigay sa mga trubong bulbog dyan sa Mariangin, sa Bugsok at sa iba pa. Okay? So bago ito lahat, nais ko muna ipakita na isang kahapon ay naghearing po, nagkandak ng pagdinig si Senator Robin Padilla bilang isang Muslim. Tinulungan niya mga tribong Muslim na mulbog doon sa Batarasa, sa Balabac. Nagkandak siya ng hearing doon mismo sa lugar. At medyo papaling-paling pa nga ang data signal eh. At umatin po si Senator Camille Villar. Dalawa sila nag-attend at pinakinggan nila yung mga iyak ng mga tribong mulbog. Ganun pa man, nangako po ako sa inyo, mga tribong taga-mulbog, tutulungan namin, ako mismo tutulong sa inyo sa tulong naman ni Councilor Elgin Damasco. At pakinggan muna natin, bago ko ibigay kung ano para maintindihan ninyo, ipakita ko muna ang video na ginawa ni Jessica Soho sa KMJC. No? Ma'am Jessica, gagamitin ko po muna ang iyong, sana hindi ka magalit, gagamitin ko ang iyong documentary at ipalabas para maintindihan po ng
buong Pilipinas ang problema ng taga Mariangin. Ito po. Kasi maganda pagkagawa ni Madam Jessica Soho eh. Pakinggan natin. Yan. So, ano ngayon, yung kahapon, ay pumunta si Robin Padilla doon sa kanila. Ito po, ipakita natin ang hearing ni Robin Padilla. Lumalabas kasi hindi mga marunong, walang utak yung tumutulong sa kanila. Kaya ganon-ganon pa rin. At syempre, iba na rin ang katotohanan na may pera si Ramon Ang, bilyonaryo, ang kalaban nila. So, pakinggan natin yung rally ni Robin Padilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan, awa, at siyempre po pagpapala ng nag-iisang Diyos sa ating lahat. Maging Musliman, Kristiyano, Hudyo, Buddhist, Hindu, isa lang po ang Diyos nating tagapaglikha. Kaya ito pong ating komite, tayo pong lahat ay nagpupugay at nagpapasakop sa nag-iisang Diyos. Una po, hayaan niyo po ako magpasalamat unang-una sa Senado. Tayo po ay buong puso na nagpapasalamat sa amin pong Senate President, Senator Vicente Soto III, sapagkat siya po ay pumayag at siya po ay sumuporta sa atin na tayo po ay magsagawa ng pagdinig po dito. Nagpapasalamat po tayo sa kanya. At siyempre po, nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng empleyado ng Senado. At sila po ay nakiisa sa inyo para po pumunta dito, bumiyahe, para maiparamdam po sa inyo na ang gobyerno ay handang bumaba para po sa inyo. Alam niyo po, hindi po madali para sa kanila, para sa amin lahat ang bumiyahe po ng ganong kalayo sa panahon na okay, kung makita. Diretso natin sa tanungan. Sheriff na gusto kami banggain nung huli kami pumunta dito? Ay, opo. Mr. Chair, naimbita po natin sila at nagbigay sila ng pagtugon na attend supposedly nung Sabado. Kaya lang po meron silang naging conflict with the schedule today. So hindi po sila makarating. Pero nagbigay po sila, nag-email po sila ng position paper. Okay. Salamat po, ma'am. Okay, para po maumpisahan natin at madinig po ng sambayan ng Pilipino at ng mga senador ang inyong mga hinaing po, uumpisahan po natin sa inyong mga abogado. Katapos po ay pupunta po ako sa inyong mga leader. At kung meron pong oras pa, mas mainam nga po, ang sabi ko, gusto ko marinig ko lahat. Okay po ba sa inyo? Opo, kailangan laging okay po sa inyo. Kasi pag okay sa inyo, okay sa akin. Okay. Yeah, gano'n na bolero ito si Robin. Para sa lupa at dangal. Itong Sa diwa ng transitional na hustisya, transitional justice, nagkakatipon tayo rito upang harapin at itama ang mga makasaysayang kamalian na ginawa sa ating mga katutubong pamayanan. Ang mulbog, palauan, kagayanin at iba pa na nagdusa sa maraming henerasyon ng pag-aagaw ng lupa. Ang hangaring ito ay nangangailangan ng pag-amin sa nakaraang mga karahasan, reparasyon sa mga biktima at mga diretso tayo. kwento sa nangyari po dito. Siya po ay binigyan ng
30 security guards mula Hunyo 2024 hanggang Mayo 2025 sa mga banal na lugar ng Mulbog. Walang hindi mapapawi na pinsala, halimbawa personal na stress na hindi kwalipikado ayon sa jurisprudence tulad ng Philippine Leisure and Retirement Authority at Social Security Commission versus Bayona GR number L13555. At may sapat na ordinaryong remedyo. Pinagtibay nito ang native title sa ilalim ng Indigenous Peoples Camille Rights Villar. Act na humingi ng due process kaysa sa bilis na gawain ng corporate. Diretso tayo. Ting sabihin dito So, ang umaten si Camille Villar at saka si Robin Padilla. sa Brick Tree seguridad laban sa harassment. Yan, magsasalita ang katutubo. Ilinaw ko lang din po na si Dean Tony Lavinia po ay from Lavinia Zarate and Associates po. Kasama din po namin ang mga abogado ng Lavinia Zarate and Associates. Mr. Chair, bilang isang abogado po, kailangan ko lang din po express ang aking worry sa investigasyon na ito. Bilang isang pamamaraan din po para bigyan ng korte ng pagkakataon na mag-issue ng isang desisyon na wala akong pinapanigan. Ipapaliwanag ko po ang kaso in a manner na ina-explain po ang partido ng mga nagsampa ng kaso at ang mga katutubong sumasagot po nito. Ang subject matter po ng kaso ay ang isla na Marihangin. It is roughly about 38 hectares in size with a 7-kilometer sandbar po. Ang kaso po na sinampa ay isa pong kaso na tinatawag na aksyon reinvindicatoria or yung tinatawag pong recovery of ownership. Dito po sa kasong to, dinidetermine po kung sino po ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng mga lupa. Kaya po dito, ang issue ng titulo ay inuungkat kasama din po yung kanilang claim sa native title. Ang isla po ng Marihangin historically has been occupied by the Mulbog indigenous community. Over time po, nagkaroon na po sila ng intermarriages kasama na ang mga Tausug, ang mga Palauan, ang mga Cagayanen, at kasama na rin po dito ang mga Kristiyano na nandito sa isla ng Marihangin. Ngayon po, Mr. Chair, importante po sa kanila yung concept ng possession since time immemorial. Noong 2005 po, March 22, 2005, ang community sa kanilang representative po na si Gilmani Nasiron ay nag-file ng isang CADT application. Naka-attach po doon sa kanilang CADT application ang kanilang proof ng kanilang possession ng isla since time immemorial. Kasama po dito ang kanilang salinlahi o yung tinatawag pong genealogy. Kasama din po ang mga affidavit na ginawa po ng kanilang elders at yung members po ng community ng kapanahunan na yun sa kung gaano na po sila katagal naninirahan sa isla. Mr. Chair, nandoon din po ang pictures ng libingan ng kanilang mga ninuno na makikita po natin sa likod natin ngayon. Nandiyan din po ang kanilang cultural link sa lupa. Kasama po yung tinatawag nilang tampat na ito po ay isang sacred area sa lupa kung saan po sila nag-aalay para sa kanilang kalusugan at sa kanilang well-being po in general. Kasama din po sa kanilang kaso ang kanilang practices po na ginagawa dito sa lupa kasama na po ng tinatawag na tulak bala doon po sa pinakadulo ng isla. Lahat po ito ay kanilang na-forward na po sa korte bilang patunay ng kanilang possession since time immemorial. Despite this po, mayroon pong mga titulo na na-issue sa lupa. Noong 2022 po, mayroon pong 9 na transfer certificate titles na na-issue. Yung may hawak po nitong mga 9 na titulo na ito, yung mga nagsampa ng kaso sa mga katutubo po sa Marihangin. Nag-trace back po kami ng legal team tungkol sa kanilang mga titulo na nakumpleto po namin within this month. Yung mga TCT po ay nanggaling sa mga OCT na nanggaling daw po sa mga applications of a free patent. Nung tinanong ko po ang community tungkol dun sa mga free patent, ang nasabi po sa akin ay nagkaroon daw po sila ng discussion kasama po ang DENR tungkol sa mga applications ng free patent na ito. Ang naging basihan daw po ng OCT
ay yung tinatawag po nilang affidavit of waiver. Sa forma po ng dokumentong yun, nakalagay na inililipat daw po ng mga katutubo ang pagmamay-ari ng isla doon po sa mga nakapag-apply ng free patent. Despite this po, yung community, since 2006, yung first instance po na nalaman nila yung affidavit of waiver, itinatanggi na po nila na sila ang mga pumirma dito at tinatanggi po nila na nakita po nila itong dokumentong to. Doon po mismo sa affidavit, Mr. Chair, nakalagay po na mayroon pong mga individual na mali-mali ang pangalan. Yung ibang individual po ay sinasabing hindi ho sila pumirma doon. Tapos na lang po. Bakit? Ano nangyari? Naputol. Putol sila. Okay po, Mr. Chair. Yung mga OCT po dito ay na-issue noong 1984 na naging TCT po ng 2022. Yung 1984. Ngayon po, dahil nga po, nabanggit ko kanina na ang kanilang CADTI application ay na-file po noong March 22, 2005. Sa tagal po ng panahon na hindi po umuusad ang kanilang application, sinasabi po ng mga katutubo na sila daw po ay naka-experience ng harassment sa panahon na yun, na ikukwento po nila mamaya. Pero po, dahil nga po doon sa harassment na yun, ay napilitan ho silang maghanap ng ibang remedies po sa batas. Ito po yung rason kung bakit inilapit po sa Comprehensive Agrarian Reform Program yung mismong isla ng Marihangin, kasama po ng ibang areas ng Bugso. So noong 2014 po, nag-issue nung tinatawag po na Notice of Coverage. Nasilalim po ang isla kasama po yung ibang areas ng Bugso sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Despite this po, noong 2023 ay nagkaroon po ng mga protests dito sa coverage na ito at na-lift po ang coverage na Agrarian Reform Program noong December 2023 at noong March 2024 nung nag-issue po ng tinatawag na Certificate of Finality. Isa pong matter na kailangan i-note ay dahil nga po within the coverage of Agrarian Reform pa po ito dapat noong 2022, bakit po nag-issue ng mga transfer certificate of titles nung panahon na yun? Despite this po, Mr. Chair, ito po ngayon yung nagiging mitya ng case for action reinvindicatoria. Noong time po na nagkaroon ng lifting ng coverage of agrarian reform, specifically noong June 2024 po, mayroon pong mga kinatawan na galing daw po ng DAR na ayon po sa ating mga katutubo ay marami daw pong mga bangka ang pumunta na sabi daw po nila ay halo-halo pong mga tao na nagsalit-salitan. Kasama po dito si Attorney Cesar Ortega, ang kinatawan po ng 9 title holders. Nag-serve po sila ng tinatawag na Certificate of Finality sa ating community. Dahil nga po doon sa interaction na yun, nagkaroon po ng kasuhan laban sa mga katutubo for grave coercion. Yan po ay currently pending ngayon sa courts ng Brooks. Pero ang aligasyon po dun ay nagkaroon daw po ng violence, nagkatulakan daw po at hindi daw po hinayaan na makarating sa pangpang si Attorney Cesar Ortega na ang representative po ng 9 title holders. Sa partido naman po ng mga katutubo, nagpapakita ho sila ng mga video ng pangyayari na pinapakita daw po. I leave the courts to adjudicate on the matter. I'm explaining both sides din po, Mr. Chair. Pinakita po sa mga videos at sa mga affidavit po na ibibigay nila sa korte na wala hong tulakan na nangyari at nakaalis po ng hindi nasasaktan ang mga nagsampa ng kaso. May video kayo ngayon? Mayroon po kayo? Opo, pwede po pakibigay sa COMSEC namin para meron din po kaming kopya. Sorry po, ma'am. Sige po, tuloy po. Next po, Mr. Chair. Dahil nga po dun sa mga pangyayari yun, 2 days after po is-serve yung sinasabing Certificate of Finality, noong June 29, 2024, ay ito po yung unang pasok ng mga tinatawag po nilang Blue Guards. Ito po ay mga gwardya na overtime po ay
reveal po through papers na parte po ng JMV Security Services. So ito pong mga gwardyang ito ang isa sa mga taong pinopoint po ng mga community na nagigimit siya ng harassment. Ikukwento din po nila ito mamaya. May mga alleged incidents po kung saan noong June 29 daw po ay nagkaroon ng initan kasama yung mga gwardya. Piyesta ho kasi ata nung araw. Ma'am, pag sinabi po nating gwardiya, Blue Guard po ito ha, Blue Guard. Opo. Naka-uniforme po. Yes po. Nagkaroon po ng incident, piyesta daw po nung araw na yon sa kanila. May sumigaw daw po na mayroong mga armadong lalaki. Naturally po ay pinuntahan po nila para tignan kung ano yung nangyayari. Nagkaroon daw po ng incident na yung gwardiya ay pinutok daw po. Allegedly pinutok daw po ng gwardiya ang kanyang baril sa lapag several times while shouting threats po sa community na wag daw po sila lalapit. May video po yan? May video? Hingin po namin yung video. Pagkatapos po nito, Mr. Chair, meron din pong ibang incidents na nangyari. Noong April 5, 2005, dito po pumasok yung 80 na Blue Guards sa isla ng Marihangin. Yes po, 80. 80 po ang kanilang estimate. At yung number na yun po ay base sa ebidensya po na nakuha nila nung araw na yun. At around 3 to 4 a.m. po nung araw na yun, marami hong bangka ang pumasok ng isla ng Marihangin at nagbaba nga po ng 80 na guards. Ang ating community po, sinalubong po nila yung mga gwardya. Doon ho sila nakakuha ng mga papeles na kung sino ho yung mga taong nagpadala dito sa mga gwardya. Through the papers revealed po, nakalagay po na they were hired po through Attorney Cesar Ortega, who is a representative nung 9 title holders po. Tapos po nito, Mr. Chair, dahil nga po sa kaguluhan na nangyayari, nagkaroon po ng incidents na according po sa ating mga katutubo ay dinedesignate po yung mga guards sa isang area para po magkaroon ng peace and order. Kaso po, sa kaguluhan na nangyayari, ang kanilang mga libingan daw po ng mga ninuno ay natapak-tapakan ng mga gwardya na na-offend po ang ating mga katutubo. Despite this, Mr. Chair, mayroon din po kaming mga nakuhang dokumento nung araw na yun na nakalagay po na mayroon ho silang certificate to bear arms, which was alarming po sa amin dahil yung kapanahunan pong ito ay eleksyon at mayroon pong gun ban dapat. So nakalagay po doon sa papers na nakuha namin po sa mga guard na pinapermit daw po sila na mag-bear ng firearms, which the other party has repeatedly denied po. Even in court, dinideny po nila. Meron po kayo nakuha ang papel, no? Yes po. For the reference din po ng committee, this is currently pending with the Supreme Court because of the incident nga po na pumasok yung 80 na katao. Nag-file po kami ng petisyon po na humihingi po ng isang injunction. Pinapray po sana namin na i-maintain po muna yung status quo habang pending po ang application ng CADTI ng mga tao sa Marihangin. It was filed po in the RTC of Muntinlupa because of the fact po na ang security agency as well as the people and representatives who hired them are based in Metro Manila. So binase po namin sa kaso ng Dagupan Electric versus Pano kung saan po dapat fina-file ang kaso. Pero po, submitting to the discretion of the court, ito po sa RTC ng Muntinlupa ay sinabing dismissed for lack of jurisdiction, pero tinignan na rin po yung merits of the case. Ang naging basihan din po ng dismissal was the apparent lack of right daw po. Yung pangtrato po sa karapatan daw nila sa native title ay under Nako. the Yung mga abogado na ito. examination para po ng NCIP na ang kanila namang pong punto nung inappeal po namin ito sa SC ay ang right to native title po ayon sa ating mga katutubo ay nire-recognize po na hindi po kailangang dumaan ng kahit anong administratibong proseso.
nag-lay down po kami doon ng distinction between a certificate of ancestral domain, yung tinatawag pong CADT, at yung karapatan sa native title. Ang sinasabi po namin ay kahit wala pong CADT, ay dapat po yung karapatan nila sa native title ay kinikilala at nire-respeto. At sa ngayon din po, sa kaso po nila ng action reivindicatoria, yun din po ang primary defense namin. Ang nangyayari po, pinapakita po na mayroon ho silang karapatan to native title that predates all of the titles na meron. And sinasabi din po nila na yung mga titulo na nakuha ay based po sa mga irregularities. Pero on the part naman po ng mga nagsasampa ng kaso, para sa kanila ho ay may titulo sila at nag-enjoy po ito ng presumption of regularity. Despite this, Mr. Chair, explain ko lang din po sana yung nature ng action reivindicatoria. It delves into the merits of titles din po. So, dahil nga po, ang issue po dito ay pagmamay-ari ng lupa. The court is given the opportunity to see if yung titles po na binibigay sa kanila ay valid and subsisting. Despite this po, we have to be honest din po as a community na hirap po kami na questionin ang mga titulo dahil nga po ay kailangan po namin ng kooperasyon mula sa gobyerno. I'm sure din po na ipapaliwanag. Ay, mga bubo kayo, mga abogado. Hindi ko lang sasabihin pero kung anong tamang kaso. Mali ang kaso sinampa nyo. Mali. Po ito ng mga katutubo mamaya. Hindi po sila nagkulang, hindi po kami nagkulang sa pagsulat, sa pag-reach out sa gobyerno. Mali pong remedyo ginawa nyo. Hindi, wag nyo sisihin ng Regional Trial Court. Councilor Elgin Damasco, kung sino man dyan, kahit isa lang sa katutubo ang lalapit sa iyo, tulungan mo at tulungan natin. At ilagay natin, ilatag natin ang tamang kaso. Hindi yung kaso na kanila injunction. Paano? Gobyerno sa issue na ito. And to them, maraming beses po kaming hindi nakakakuha ng responses sa aming mga inquiry. I think yun po ang main. Siyempre, anticipated nyo na kalaban nyo si Ramon Ang. Nagbibigay ng pera si Ramon Ang sa lahat ng opisina, pati sa korte, pati sa judge. Ganun lang anticipate ninyo. Pinapalakpakan ko kayo, sinasaluduhan dahil tumutulong kayo sa mga katutubo kahit wala silang pambayad sa abogado. Na issue na aming tinatahak po ngayon, sumasagot po kami ng isang kaso na hirap po kaming makakuha ng ebidensya. Apart from that, yun naman na po ang mga important legal matters na currently pending po ngayon. Apart from that, ay nagkaroon din po kami ng isang petisyon na kina-question po yung tinatawag na Certificate of Non-Overlap na na-issue po ng NCIP. Yung petition po na na-file ni Mr. Gilmani Naceron, ang nakalagay po doon ay kina-question ho nila itong Certificate of Non-Overlap na ito dahil na-issue nga po without yung tinatawag na mandatory field-based investigation. According to the IPRA, I think that's section 59 po, Mr. Chair, if I'm not mistaken. Pero according to the IPRA ho kasi bago ma-issue yung tinatawag po na Certificate of Non-Overlap ay mandatory po yung tinatawag na field-based investigation. Pangalawa po, nagkaroon din po ng mga affidavit na inattach po si Mr. Gilmani Naceron doon na never po nagkaroon ng presensya ng NCIP dito para mag-conduct po ng tinatawag na field-based investigation. Lastly, Mr. Chair, in terms of the irregularities din po ng mga titulo, ang isang paulit-ulit pong sinasabi ng mga tao sa Marihangin ay wala pong kahit anong muhon dito sa isla. At wala pong ever nag-survey nitong isla na Marihangin. Kaya po, isa din po siya sa mga irregularities na binibring up nila sa kanilang mga kaso. Again, Mr. Chair, gusto ko lang po ipahiwatig na bilang abogado po, I would want the courts to have the best opportunity na itry po yung kaso in a manner na patas po. Sa ngayon ho kasi kami ay hirap na hirap kumuha ng ebidensya. Sus, naman? Inaamin nyo, kung ako niyan hawak ng kaso niyan, ibang kaso isasampa ko. At huwag kayong rumuta sa mahirap na kaso na remedyo na hindi mo lamang kayo mananalo dyan. Alkalalahan ninyo ang kalaban nyo ay
si Ramon Ang, San Miguel Beer, San Miguel, wala kayong kalaban-laban dyan. Ano ba, kung gusto niyo, kontakin niyo ako. Kontakin niyo si Councilor Elgin. Tuturuan ko kayo mga abogado kayo. Gawin niyo lang ako consultant ninyo. Tuturo ko sa inyo kung ano dapat gawin ng resulta. Din, Tony Labinya, you know me. I can help you. I'll be a consultant to tell your lawyers on what to do. Sa partido naman po ng kabila, ang pinanghahawakan po talaga kasi nila ay mayroon ho silang titulo na sa ngayon po ay valid pa rin. Yun po ang nagiging sagutan. Alam mo, you must know from the very beginning, when you began that case, you must have known na mahirap tibagin ang titulo. There is only one way on how to destroy that title. Nako. And may instances Ginamit ang the only way. din po na nako-question po ng mga nag-file ng kaso ang kanilang status bilang mga katutubo. Ang allegation po nila ay informal settlers daw po ang mga taong naninirahan dito. Siyempre, natural lang ganun gagawin nila. And I just would like to highlight na gumamit si Ramon Ang ng connect niya kay Bongbong Marcos. Kaya nabasura, nadeklara na null and void ang notices of coverage. Yan po ang totoo dyan. Tapos nakadalawang airport na ginawa dyan si Ramon Ang at desidido siya na gagawin niyang another Boracay sa Southern Palawan. Apart from that, sinasabi ko nila na yung stay daw po ng mga tao sa isla ay isang violation po ng kanilang So, hindi nyo pa na-anticipate? Attorney, maganda ka pa naman. Pero kulang ang kalaman mo. Hindi, yan po ang katibayan po na hindi lahat ng abogado ay matalino. Maraming kagaya sa akin natanggalan ng lisensya pero I must tell you, I know a lot better than them on how to deal with the problem. karapatan bilang title holders dahil nga po hindi ho nila na-develop at hindi ho sila nagbe-benefit dito sa isla ng Marihangin. Mr. Chair, without delaying anymore po, I assume na mas deserve po ng mga katutubo na ikwento yung struggles nila kung paano ho sila nag-reach out sa lahat ng ahensya ng gobyerno at kung paano ho sa palagay nila ay hindi ho sila napakikinggan or hindi ho sila epektibong natutulungan ng mga ahensya na ito. Lahat po ito yung sinasabi ko ay based lang po sa kanilang mga na-share po sa akin bilang abogado nila. Maraming salamat po. Sige, thank you, Attorney. Thank Maraming you for the salamat po, service. Attorney Nika. Opo. Attorney Nika. Ma'am Comsec, may mga bagong dating tayo. Opo. Professor Said Ali Keisha, NCMF. Opo. Magandang tanghali po. Magkasabay tayo sa port kanina. Opo. Meron po kayong gustong i-share? Baka may gusto po kayong sabihin? Ilang minuto po yan, brother? Mga 5 minutes? 5 minutes. Sige po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So, una na salamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong ito. Alhamdulillah. At lalong-lalo na ang ating mahal na senador at kanyang mga kasamahan and all who support this di matagal ng problema sa Palawan. Kaya ang National Commission on Muslim Filipinos, being our mandate, I am representing Secretary Sabudin Abdurrahim. He is not around. Kaya ako'y pumunta dito sa mga kapatid naming at iba't ibang tribu po ito, sir. Kaya ang mandate ng NCMF para ma-preserve ang ating kultura, lalong-lalo na ang well-being of Muslim Filipinos. So ito ang mandato namin. Kaya pagtulungan natin ito. Matagal na itong issue naging problema sa Mariangin. Ang stand namin dito, dapat magtulungan. Lalo na nandito yung libingan ng ating mga ninuno na establish ang Muslim community, may masjid, may mosque. Ang masasabi ko po dito, hindi lang kultura, but this is our fear of Allah. Na yung libingan ng ating mga ninuno na tanggalin dito, paalisin. Kaya ito po ang
maitulong ng NCMF, National Commission of Muslim Filipinos. We are also having this collaboration para matulungan po ang ating mga katutubo. Lalo na ang NCMF, we are focusing on the Muslim Filipinos. Ang NCIP naman, the mga indigenous people. Kaya mga giting na senador, handa po kami kung ano man po ang natin dito mapagtulungan. Ang National Commission, nandito na rin sa Puerto Princesa, we are covering 13 ethno-linguistic group. Kung ano man pwede namin maitulong sa advice or whatever we can do, kami po ay tumutulong po sa ano yung ikakabuti ng lahat, lalo na pagsulong ng kapayapaan, pagmamahal ng bawat isa, kung anumang tribo na alam natin ng ang kumpanya nandirito na sana matulungan din na huwag na sila paalisin dito. Dahil isa po itong ibada, good deeds na dapat tanggapin at huwag na sana sila mapaalis dito. Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat, brother. Assalamualaikum. Pakinggan naman po natin si Mario Basaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir, Mario, sir. meron po kayong 5 minutes po. Apo, si Mr. Mario Basaya po ay hindi makakarating. Ako po yung pumalit as representative ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIPAR Mimaropa. Kayo po ang Ako po si Ginoong Ferdinand Lim, ang in charge ng Regional Fisheries Training Center ng mga pagsasanay ng pangingisda at fisheries activities dito sa lalawigan ng Palawan. Sige po, sir. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay napapanahon na kasi hindi naman po lahat na ay naaabot ng ating gobyerno lahat ng mangingisda. Ito ay napapanahon na siguro na ang aming bureau ay magkaroon ng intervention dito sa mga mangingisda ng Mariahangin. So bago po sana ako aalis dito sa islang ito, gusto ko pong makausap sana kung sino ang inyong leader at si mga kinauukulan tao para makapag-lay down tayo ng mga bagay na inyong kinakailangan sa fisheries na pwede kami pumasok at makapagbigay ng assistance. No, wala po ako sa level para magsabi na kailangan ko Bigyan ng naman natin ng iba. If I may, sir, meron po kami Meron po kayong pahayag. Opo, kasi ilang beses po kayong nabanggit sa pahayag po ng ating mga kasama dito. Meron po ba kayong pahayag? Sir, meron po kaming dalang position paper. Gusto niyo pong basahin o gusto Opo. niyo pong basahin na lang po Basahin. ninyo? Opo. Position paper regarding Senate Resolution number 200, public hearing of the Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, February 5, 2026, Brooks Point, Palawan. Purpose and scope. This position paper is respectfully submitted by DNR Mimaropa Region in response to Senate Resolution number 200, which calls attention to the filing of eviction and demolition cases involving residents of Sitio Mariahangin, Bowen Island, Barangay Bugsok, Municipality of Balabac, Palawan, including members of the indigenous Mulbog community. Our intent is to clarify the legal framework governing the issuance of current status of free patents and original certificates of title, OCTs, in the area. The legal effect and presumption attached to these patents and titles, and the available administrative and judicial remedies when questions of fraud, misrepresentation, or illegality are raised. We emphasize that this paper does not prejudge factual issues currently before administrative bodies or the courts, nor does it resolve competing claims. Rather, it aims to provide clarity on the applicable law and process in the hope of supporting a fair and informed discussion. Bigyan ko lang po kayo ng background. Based on records, Bowen Island, also known as Mariahangin or Sitio Mariahangin, in Barangay Bugsok, Palawan, Balabac, Palawan, has long been classified as alienable and disposable land under Land Classification Map number 840, Project number 11, certified as early as December 12, 1929. Between 1983 and 1984, several free patent applications over portions of the island were approved and corresponding OCTs were issued pursuant to the Public Land Act CA number 141. These patents and titles remain on record and have not been cancelled.
Concerns have been raised by stakeholders, including members of the indigenous Mulbog community, regarding alleged lack of occupation, qualification, and possible misrepresentation or fraud. These matters have been the subject of fact-finding and administrative evaluation reflected in the completed staff work and related communications on file with field offices. Legal effect of issued free patents and registered OCTs. Once a public land patent is issued and registered, the land covered is treated as having passed into a private ownership, and the corresponding certificate of title is respected as valid until set aside in accordance with law. The validity of such title is not disregarded by administrative offices based on allegations alone. Challengers must proceed through the appropriate legal remedies. As a matter of administrative regularity, DNR offices must act based on existing records. The free patents and OCTs issued in the 1983 and 1984 period remain on record and uncancelled and cannot be treated as void absent a lawful cancellation or state action. This is consistent with the principle that existing OCTs retain legal effect unless and until cancelled through proper proceedings. Burden of proof where fraud, invalidity is alleged. Allegations that patents or titles were obtained through fraud or mistake require proof. The burden lies on the party asserting invalidity. Claims that patentees were not qualified or did not meet statutory requirements are not self-executing grounds to nullify titles. These claims must be substantiated with competent evidence in the proper forum and through the proper procedure. Until the required proof is established and acted upon through lawful processes, the titles remain effective. Administrative investigation under Section 91 Public Land Act, CA number 141, Section 91 of the Public Land Act treats statements in the application as essential conditions of the grant. False statements or omissions may result in cancellation, and the Director of Lands is duty-bound to investigate as quoted by the Supreme Court. The statements made in the application shall be considered as essential conditions and parts of any concession, title, or permit issued on the basis of such So application. anyway, stop ko na dyan. Masyadong mahaba na yan. I-shortcut ko na lang. Ang sinasabi ng taga-opisina, yung titulo ng mga tauhan ni Danding Kuwangko ay mahirap tumbahin. Kailangan matinding ebidensya at kailangan direct. So, ang problema ko dito sa mga abogado tumutulong, hindi nila alam kung anong gagawin nila. So, with that, antay lang natin si Sara Duterte lang makatulong nito pag maabutan pa naman ni Sara to. But, I am so much concerned. Kung sino sa inyo makarinig ng aking pakipasa sa taga-Mariangin, at ang kailangan lamang nila matulungan kahit isa ng tao sa kanila, I want to confer with the lawyers kung sino tumutulong at tuturuan ko sila kung anong dapat na kaso ang gagawin and how to prove the case and how to prove and how to win. Dapat sana ganon ang mangyari. Ang problema kasi ay mukhang mukhang kulang sa experience yung mga abogado na gumagalaw dito. So maraming salamat po sa inyo lahat, no? At sa inyong pakinig, at hanggang dyan dito lang naman ang ating usapin ito, and then magpapalaw tayo dito. Interviewin natin si Councilor Elgin Damasco sa kanto kasi isa councilor sa Palawan, sa Puerto Princesa, at nakatutulong sa dito. Okay, hanggang dyan lang muna po tayo. Kay Bergie Piquero, kung magaling ang president natin, isang utos lang yan. Tama po kayo. Tama po kayo. Kung magaling ang president natin, isang utos lang yan. Si Ara Sausa, good evening. Bergie Piquero, ang bangag ng president, walang malasakit sa mahirap. Okay, Kumaro, Bergie Piquero, mga friend, halina kaya sa live ni Sir Toto. Kausing, yan, dapat mahina na, kukunti lang nanonood ngayon. Bergie Piquero,
Tapos Glenn Mac, salamat po at nagbigay ka ng palipad sa akin. Glenn Mac, good doc, mabubuhay kayo sa gaya po pag magmahay gyud ko sa imuha og dili ka kadagan og next election. Budagan ta next election. Princess Princess Nicole, mga kahapon, mga kampo ni Ate Claire. Yun na nga. Princess Nicole, mga kampo ni Ate Claire yan. Virgie Piquero, grabe ang ginawa ng mga dictos na government. Yun, tatay ni Bongbong ang nagbakuan yan. Sumira ng buhay nila, ang agaw ng titulo at binigay kay Danding Kuhuang ko. Yan po ang katotohanan. So the next problem is, paano yan ma-deklara na null and void ang titulo? Ang nakita ko sa kwento ni Attorney Nika ay mali ang remedyo na ginamit nila. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo ngayon at abangan nyo yung huling vlog ko ngayon ay ngayong araw patungkol po kay Marcolita na gusto niyang ibigay na sa China ang Kalayaan Islands. Okay? Balikan nyo ako. Hanggang dyan na lang tayo. Paki-share, paki-like.